Good morning, Max. Happy 5 years. Good morning din sa inyo mga paps. At welcome back to my channel. Ayun nga, gaya ng nababasa niyo sa thumbnail ng video na to, no? 5 years na si Max ngayon. So sa mga bago lang pala sa channel ko, gusto ko muna ipakilala sa inyo. Yan, si Max, yan yung aking second partner in life. SYM RB12 110cc. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi 5 years na siya ngayon. And then, gusto kong ipakita kung ano ba yung itsura ng aking motor sa loob ng 5 taon. Meron tayong re-reviewin yung kanyang appearance or yung looks. Kasama dyan yung fairings, syempre, yung chassis, and then yung mga pang-ilalim niya, no? Ayun yung pasok doon sa appearance. And then yung wirings, yung engine, at yung honest issue ngayon ng motor ko sa loob ng 5 taon. So yan, simulan natin. So yun nga, kung bago ka lang sa channel ko at napadaan ka lang dito kasi nakita mo yung thumbnail, mag-subscribe ka na para dito ka na di ba? So ito nga pala yung aking second partner in life, aking motor. Ayan siya. So 5 years na siya ngayon. Nabili ko to exactly August 11 or nakuha ko pala ng August 11 kasi installment ko to and then 3 years ko siyang binayaran. Then up to now, August 16. So medyo late ko na vlog, pero okay lang yan, pasok pa rin naman sa August. So August 11, kakalimang taon niya ng August 11. So yan na siya ngayon. So yan, unahin natin yung kanyang appearance. So yun yung sa fairings niya, sa loob ng 5 years, ayun yung kanyang fairings. Ayan. Pero nilinisan ko ito kagabi kasi nakakaya naman kung ibablog ko siya ngayon ng madumi. Kasi medyo maganda na rin yung panahon na. Ayan, may blue skies. Tsaka hapon kaya nilinisan ko siya. So, sa pairings may mga slightly gas-gas na syempre dahil part yan ng pagiging 5 taon ng motor. Hindi naman may iwasan yun kahit anong alaga mo, kahit anong punas mo, magkakaroon talaga ng mga minimal scratches kagaya nyan. Ito, ayan yung mga ganyang klaseng scratches. Minsan may mga part na nagbabakbak yung pintura dahil yun sa mga minsan may tinatamaan, ganon. Ayan, minimal scratches, wala namang masyadong basag except dito sa ilalim kasi nga nung when I was remembering this one, basag. May nagulungan ako yero, hindi tumama dito, kaya siya nabasag. And then ito, ayan, yung mga slightly basag lang siya. Pero all in good, kabila tayo. Ayun, sa kabila, ganun din. Ayan, slightly gas-gas. And then, slightly kalawang sa mga tornilyo. No, wala kasing kasyang gold bolts dito kaya hindi ko siya mapalitan. So yun, ayan, mga gas-gas, minimal gas-gas lang, minimal scratches, and then makinis pa rin siya. Ayan, powered by Magic Gatas. No, yun yung kanyang head, part 2 ng pairings ayan. Ito meron na siya ditong gas-gas kasi nagpalit na ako ng cowling kasi yung dating cowling ko nagkanda basag-basag yung tornilyuhan. So yan, kasi gawa nga nakakabukas ko, kakabalik kasi ito yung binablog ko dati, di ba, yung mga wiring sa loob. So kakabaklas, kakabalik, nasisira yung mga ganito. So ito kasi pinalitan ko na to and then second hand ko lang dinabili gawa ng mahirap maghanap ng bago so may scratches na yan nung nabili ko. So hindi ko siya i-consider na sa akin galing. Ayan. Yan, minimal scratch lang. Buong pairings. Andun yung headlight ko, makinis po. Kulay puti pa yan. Hindi pa yan naninilaw. Diba? Okay. So yun yung kanyang buong pairings. Kung i-rate ko tong pairings niya mga quiz, mga paps, no? Siguro ang rate ko sa kanya is 9 out of 10. So out of 10, 9 siya. 9 ang score ko. Kasi okay pa naman siya, makinis pa.
very presentable pang tingnan. Wag lang dun sa sobrang selan, no? Next is yung chassis naman, no? So sa chassis, ang masasabi ko, wala akong problema sa kanya. Ayan. Hindi ko masyadong maipakita kasi madilim. Pero ayan siya. Nung uling bukas ko dito sa chassis ko, wala akong nakitang mga cracks, wala akong nakitang mga dents or baluktot, no? Ang nakita ko lang is yung mga tuldok-tuldok na parang kalawang, which is part din ng pagiging luma ng motor or 5 years ng motor. Yung mga ganitong kalawang yan, yung mga spot na yan, normal yan sa mga matatagal na motor. Kasi minsan kapag nababasa yung motor natin, napapasukan ng tubig yan. And then since pinakaloob-looban siya, hindi siya mapupunasan or hindi siya madaling matuyo. Kaya doon nagpo-form yung kalawang. So normal lang yan sa ating mga motor, mahal na motor, na minsan kalawangin ng pakunti-kunti. Kagaya nitong motor ko, no, yung chassis niya. Pero all in all, solid yung chassis niya. Solid ng Taiwan chassis. So rate ko to, yung chassis ko, into 9 din, 9 out of 10. Kasi yun nga, may mga minimal or may mga konting kalawang na siya, pero goods pa rin, no? So next is yung pang ilalim. Ano ba yung pang ilalim? Yung ito, yung swing arm. Ayun, yun lang naman ang pang ilalim. Shock, yun. So sa pang ilalim, swing arm ko solid pa to, no? Solid yung swing arm ko, bagong sobrang tibay. Wala pa siyang mga biak, wala pa siyang mga crack na pwedeng pagmula ng pagkabali. Although kagaya na sa chassis, meron na siyang mga spot ng kalawang dito. Natural lang naman din yun talaga, lalo na kapag tumatagal na yung motor natin, diba? Ayan yung mga kunting tama na siyang mga kalawang. Ayan, diba? So solid pa rin, wala pa siyang mga biyak. So kung i-rate ko tong kanyang pang ilalim, ito ko pala yung shock. Yung shock ko is stuck pa rin yan, no? Ayan, medyo madumi lang, mahirap kasi linisin to, nasa loob. So yan, medyo may mga gas-gas din, medyo gas-gas. Same, medyo madumi nga yung loob, mahirap kasi linisin. Ayan, ganun din, scratch, minimal, no? So kung i-rate ko yung buong pang ilalim ng motor ko, yung swing arm and shock, rate ko to lang 10 out of 10. Kasi nga pang ilalim to, so andito lahat ng pwersa na nanggagaling. So masyadong persado yung ilalim natin, pero kita nyo naman, sobrang presentable pa tingnan yung ilalim, no? Kaya rate ko to ng 10 out of 10. So next is yung wiring or yung kanyang electrical, mga ilaw. Ayan, check natin. So yan, buksan ko lang siya. Sa wiring niya mga guys, to be honest, meron ng problema. Pero doon sa kanyang, muna natin yung ilaw. Ayan, ilaw kompleto. Brake light. Kompleto. Busina. Ito yung problema ko sa kanya. Busina. Kasi medyo mahina na yung battery ko. Pero hindi pa lobat yan. Mahina lang. So pag umaandar, malakas yung battery. Push start, okay pa yan. Kaya pa ng push start, no? So yun, all in all wirings. Ang problema ko lang sa kanya is yung busina. So hindi ko alam kasi minsan pag ginagalaw ko to dito, umu-okay siya. I think siguro dahil dito sa mga kalawang na sakit na to, no?
So ito, tatry ko tong linisan. Pero all in all, headlight, signal light, push start, brake light, gumagana. So wala akong problema sa kanya. Kung i-rate ko to is 9 out of 10. Kasi nga merong problema ako dun sa busina. Pero madali lang ayusin yan. No, konting linis lang siguro ako dun sa may sakit. So yun, okay tayo sa wirings. So next naman natin yung engine, makina. So ito, rate ko na agad to 10 out of 10. Hindi, seryoso. Kasi yung makina kong mga kois, never pa nabuksan. Hindi pa nababa yung, or hindi pa napalitan yung aking piston ring. Wala pang nabubuksan dyan sa may part na yan. Although dito meron ako nabuksan dito. Pero ano na rin, almost 3 years na rin. Kasi nung nagpalit lang ako ng clutch lining, yun lang yung pinakahuling-huling bukas ko dyan. Sa may side na yan. The rest wala. Doon hindi ako nagbukas dyan. No, yan. Yan ang aking makina. Ganon din, meron mga minimal scratches. Tapos, yan, mabakbak yung pintura. So part din ng pagiging luma ng motor. Yan, aking makina. Yan. Wala akong problema dyan. Kapilaan. Yan, gas. Yan lang yung meron sa kanya. So the rest, engine performance, wala akong problema sa kanya. Super, wala akong problema. Kaya nirate ko agad siya ng 10 out of 10, no? Tsaka hindi niya pa ako binibigyan ng problema. Hindi niya pa ako tinitirik, no? Sa loob ng 5 taon hindi pa ako tinirik ng motor na to. Nasa makina yung problema, hindi. Kasi nga, mas maganda kung kahit luma na yung motor natin, maintain pa din natin sa change oil, sa tune up, sa linis ng carb, no? Maintain lang natin yan. And then mas maganda, magkakabit nga kayo ng oil cooler. So wala lang. Suggest ko lang. Sa engine, yun, rate ko na kanina agad 10 out of 10, no? Kasi hindi pa ako pinapahiyaan ng makina ko. Solid pa yan. Tumatakbo pa na 120 yan. Next is yung pinaka-last na re-review natin is yung kanyang honest issue. Yung pinakang issue talaga na tingin ko problema talaga sa motor ko. So yung problema ko dito is yung aking gas gauge. Yan, kita nyo, empty. Kahit anong susi mo, empty pa rin. May gasolina, pero hindi gumagana, diba? So yun ang unang issue ng motor ko ngayon, yung gas gauge. Kailangan yan kasi nga, lalo na sa biyahe, para ma-check din natin kung may gasolina tayo. Yun yung aking unang issue. And then next is preno sa likod. So yung preno ko sa likod, meron akong nagiging problema. Hindi ko mahanap yung sakit. Kapag matulin ako tapos bigla akong pumreno, yung preno ko parang gumaganon, no? So yun yung aking preno. Hindi ko mahanap yung sakit niya. Kasi nagpalit na ako ng caliper. Nagpalit na ako ng brake caliper, brake pad. Tapos binomba ko na. Ganun pa rin. So palagay ko nasa disc. Nasa rotor disc yung problema. Kasi parang may part dun sa rotor disc na hindi siya kinakapitan ng preno. Siguro peke itong nabili kong rotor disc na to. May peke, ano ba na ito? Peke original. Yan siguro yung problema niya. Kasi ito na lang hindi ko napalitan rotor disc. So, pero hanapin ko pa rin yung problema ng motor na to. Bakit ganun yung kanyang preno? Malakas yung preno niya, kaya lang may part na hindi talaga kumakapit. May part na malakas, may part na hindi kumakapit. Kaya yung parang preno niya is sumusub-sub na ganun. And then last, sa tingin ko na magiging issue ng motor ko ngayon is yung sliding yung clutch. Yan, sliding yung clutch na ngayon. Kasi delay yung aking hatak. Pero wala akong problema kasi clutch lang naman, hindi naman kasama yung makina. So part talaga yan ng pagiging lumang motor. Kasi since 3 years ko na din huling napalitan nga, gaya ng sabi ko kanina, diba? Nung unang palit ko dito, hindi ko pa siya na-video kasi nga hindi pa ako nag-vlog nun. Kaya ngayon ko na lang ulit siya papalitan after 3 years mahigit. Kasi nga nung 1 year yung motor ko mahigit, more on biyahe kami ng long ride.
malalayo, mga akyatin. Tapos may angkas pa ako, so napwersa siya hanggang sa may slide yung clutch. Then pinalitan ko siya, hindi ko na na-vlog kasi hindi pa ako nagbablog. Then ngayon na lang ulit, after 3 years ulit. 3 years may get. So yun yung issue niya. Yun, lahat na yun. So ito yung pinaka-last na aking i-share sa inyo, yung aking next upgrade. So kung mapapansin nyo yung motor ko, mula dun sa last video ko na pinakita ko yung mga upgrade ko dito, yun at yun pa rin, walang pinagbago, di ba? Unlike na lang dito sa may oil cooler na nagpalit ako ng pang raider. Yung pinakita ko kasi doon is yung malaki na nabili ko sa Shopee. Ito kasi pang raider na yan. So yung next upgrade ko dito mga kuys is, ayun nga, sabi ko kanina merong sliding yung aking clutch. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung slide, kung dun ba sa clutch lining or sa primary clutch, no? Kaya kung sakaling siraman yung aking primary clutch, possible mag-upgrade ako sa manual clutch. Magpapalit ako ng crankcase. Kasi baka kung sira na yung aking primary clutch, sira na yung clutch bell, possible nun maghahanap ako ng bago. Then same sa SYM din. Ang tendency nyo is matagal umorder at mahal. So ang gagawin ko na lang kung sakaling masira na talaga siya, is magpapalit na ako ng hand clutch. Upgrade na rin, no? So next is yung gulong ko, yung kabilang gulong ko. Plan ko ipa-tubeless yan kahit naka-rim. So meron na ako ready ngayon dito na airlock, yung ginagamit sa mga rim para kung gusto nyo siyang gawing tubeless, no, yung airlock. So meron na ako dito sa bahay, gulong na lang yung kailangan kong bilhin. And then yung rim, baka magpalit din ako ng rim kasi nga medyo may mga tama na yung rim ko, gawa nga ng Manong B, no? Kaya ako mag-tubeless kasi nung mga nakaraang buwan na nagbabiyahe ako sa Toktok, napaplatan ako madalas. Kaya sabi sa akin nung vulcanizing, mas maganda mag-tubeless ka na kuya para safe ka sa mga flat, lalo na kapag may biyahe ka, may booking ka. So yun pa lang naman yung mga upcoming upgrades ko. Pera na lang kulang. So yun, hanggang dito na lang mga kuys, mga paps. And hopefully meron ako na-share sa inyo. Ito ko sa motor ko na 5 taon. Hanggang ngayon is okay pa, maganda pa siya para sa akin. So all in all, rate ko tong motor na to 9 out of 10. Pasado ko pa rin sa paningin ko. So yun, ganoon naman talaga ang mga buhay, lumuluma, tumatagal. Or habang tumatagal, lumuluma, nagkakaroon ng mga konting problema. Pwede namang solusyonan yan, pwede namang gawa ng paraan. Ang kailangan mo lang talaga is tamang alaga, tamang pagpapahalaga. At the same time, dapat mahalin mo, diba? Ayun, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayon. And hopefully, yung mga nabigay ako sa inyo mga tips, nakapag-share ako sa inyo tungkol sa akin ito. Yun, hanggang dito na lang. Ride tip sa ating lahat. Ginagawa mo!